May salang tiradyo sa Pilipinas. Usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, aniya na usab kita nining atong programa nining adlawng Martes pitsa 4 ning bulan sa Mayo. Aniya na usab ang atong programa, pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Namugna kining programa aron atong mahatod sa nagkalain-lain nga lugar kutob sa maabot nining atong signal ang mga kalihukan, mga programa, mga proyekto sa atong munisipyo sa lungsod sa Nabal. O kumusta ka mong tanan, pagpahiluna mong maayo, pakig-uban ka namo nining usa ka oras nga atong programa. Kining inyong higala sa kanginan, George Manco, mingon ka ninyo, may bundag ka na po. Okay, mayong buntag mga suki namong tigpaminaw. Welcome na usab sa another episode sa atong programa. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hinautunta na amo sa maayong panglawas. Kining inyong alagad makiguban kaninyo sa usa ka takna nga tulumanon, Jean Sanjorjo. Kiniusab si Jerome Pitao na ngayo kaninyo katahuran maing buntag sa atong mga suking tigpaminaw niya itong programa na pag-usapan natin. O aduna kita'y daghang karon mga istoryahan. Di ba, Mano George, Mano Jean? Yes, Sir Jerome. In fact, Sir George, doon na kita'y mahimo nga atong resource person karong buntaga, Sir Jerome. Nga maoy mo hatag og mga explanation o mga katinawan sa bag-o nga gihatag nga local executive order sa atong gobernador nga mao say chairman sa Provincial Interagency Task Force sa COVID-19 na si Doc Roger Espina. Atong makauban karon si Mr. June Oliva, ang atong Provincial Tourism Officer, o designated usab siya nga Provincial Information Officer sa pagkakaroon, and he is also a member of the Provincial Interagency Task Force for COVID-19. Okay, ato siyang tawagan karon through phone pats, pinagi sa atong technician as Mr. Arthur De Jesus. So mga kaigsuunan, siguro atong nakit-an karong mga panahona nga grabe gyud ang paningkamot sa atong mga opisyalis nga maproteksyonan ang atong mga kaigsuunan batot ning COVID-19 nga pag laganap nining nga virus. In fact, daghan kaayog mga measures ang atong local nga pangagamhanan sa lungsod sa Nabal ug sa tibok probinsya sa biliran, Sir George ug Sir Jerome, may tungod nining nga pandemya. Mga ni Sergeant kay sa una ato manggining gihugtan kayo pag protehir ang atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa biliran. Apan ato nang nakita nga mura og ning minus na ang mga insidente diining COVID-19, mo na nga ato na sad gipaluag-luagan. Unya karon kay nindagsang naman sad mura og ato siguro ibalik kung unsa toy atong mga gibuhat sa una pag actually murag ang atong nahitabo nini ang
niadtong ni Mando ang atong national government nga paluagan Sir Jerome ug Sir George niya gani ni hatag ko ni adtong panahon na og komento nga kanang delikado nga paluagan ang atong protocol tungod kay basig mo spike na sad ang atong COVID-19 cases. In fact, natinuod yun dito sa National Capital Region, mi-spike yun ang atong COVID-19 cases. So, mautong ni issue og kamanduan ng atong national government, atong National Interagency COVID Task Force nga maghimo og ACQ dito sa atong dito sa kauluhan. Tinood ka na, Manojin, no? Ang kadtong niaging mga protocols, naghugot yun to sa pagsugod pag yun from the onset aning COVID-19. Kusog pa kayo. Kusog pa kayo. So, may stricto po ng atong kagamhanan sa para dili mo atong malikayan ang paglaganap aning sakit. Apan sa dihang taliabot na tong vaccine, medyo ning relax na sila kampante in anticipation nga ma-control nila ang apan ang hitabo medyo ning kusog-kusog man yun ning taas og spike. So mao kini nga ato pong ibalik ang atong paghugot sa pag-stricto aning mga protocols, mga pangontra aning COVID-19 nga sakit. Okay. Atong gi-try og usab kay dili nato ma-contact sa landline si Sir John Oliva, so atong gisuhay og contact ang iyang cellphone kay busy ang iyang landline. So atong makauban karon na-contact na siguro si Sir John Oliva, so ato siyang pagkahinabian kining nga maoy muhatag sad sa Sir Jerome at least nga atong ma-explikar sa atong mga tigpaminaw labi na gayud ang mga biliranon and those who are going to go inside biliran unsay mga nakabutang dito nga mga protocol sa atong Local Executive Order number 12. So ang kani si Sir John Oliva siya ang provincial local task provincial tourism officer, Sir Jerome, og siya ang information designated information officer sa atong kanang probinsya, and at the same time member siya sa local task force nato sa COVID-19. Actually, kana siya Provincial Tourism and Information Officer si Sir John. Yes, Duha na siya. Yes, so. Pero atong balikan tong atong paghugot aning mga protocols nato kani naayon ni karon timely ning in response nato sa pag-spike aning COVID-19, no? Og mao nang nagpagawas ang atong gobernador nga si Governor Roger Espina o Executive Order number 12. Okay, di ana Sir Jerome, ato nang na-contact ang atong Provincial Tourism Officer, Provincial Tourism and Information Officer sa atong probinsya sa Biliran, and at the same time member usab siya sa Provincial Interagency Task Force for COVID-19. Sir John Oliva, maayong buntag. Welcome sa atong programa. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Si Jean Sanho. Namakada si ang atong Municipal Tourism Officer, si Sir Jerome Pitaw, og si kisa tong usa palihog? Si May buntag sa tanan. okay. Bisita ka Espina, sir. Of course, Jean, walay sa payan para sa tanan nga naminaw karon in behalf sa kang Governor Roger Espina sa Biliran,
ako ang inyong provincial tourism officer, ingon man ang designated information officer, nagpasalamat ani nga higayon nga gitagaan kami diri sa Kapitolyo og panahon para makahatag og mga katinawan o kasayuran bahin niining atong bag-o nga EU12. Yes. So, tanan nga naminaw sa ato karon nga unta dili nila naon nga additional na usab kining restriction. Kini gibuhat nato para paghatag o ganaang dugang kasiguruhan sa ato diri sa biliran. Yes. Siguro sa ato mga biliranon na murag nakamonitor ta diha sa Facebook o diha sa radio nga last week, siguro that was April 26, naatay taas nga pag-spike sa cases. Yes. Kung mahinumduman nato dito sa lungsod sa Kawayan, ya diri sa Almeria. And pagka 27 na ay preemptive action ng atong governor, nag-issue siya og executive order number 11, prohibit sa mga mass gathering tungod kay there was a report nga ang some of the cases murag ang spreader nila ang katong dili na nila to hinganlan ang religious denomination, pero mura siya og church activity ang one of the ang nag-spread. So by 27 nag-issue si Gov og executive order prohibition sa mass gathering. Daghan nga ang nag-react ato sa ato tungod kay nag-limit lang ta og 10 persons. And then 28 and 29 nag-wait ta sa additional nga swab results sa katong mga nag-spike natong cases. And on the 29th of that week gitawag ni Gov ang atong provincial interagency task force, si governor tapos ang atong mga mayors, MHOs, MDRMOs, MLGOs o ang mga relevant national government agencies nga member sa IATF para masabutan og maayo kung unsa gyud mga dapat nga lakang nga atong himuon ug ingon man ang pag-revise sa katong atong mga provision. So mo ni siya nga namugna ang executive order number 12. Yes. Unsa og ang musulod gikan sa atong probinsya sa Biliran dinhi sa atong probinsya sa Biliran aron sila makaibaw. Okay, Jean. Kana ang baga-baga ra ba ni siya? So Ang mga okay, singa nila lang. There are 6 sections niya. Mukuan na lang ta, go over na lang ta, tapos mukuan ta og kana ang importante nga details sa kada section siguro. Yes, so yes, kung sir. nakay kanang question or clarification in the section, just tell me kay atong hisgutan, okay? Okay, Sergeant. Go ahead. Okay, so ang section 1 sa kini nga executive order number 12, ang prohibition sa mass gathering. Dinhi, if you remember, ang atong executive order number 11, ratsada lang tanan, not more than 10 individuals. Any mass gathering of more than 10, dili na siya allowed, prohibit na siya. Okay. So dinhi sa executive order number 12, ato ning gi-revise, enforce gihapon ang gatong prohibition sa mass gathering sa mga grupo-grupo nga kanang above 10 persons, pero naghatag ta og lugway diri sa atong religious sector. Tanan nga denominations no walay pili kung unsa man nga reliyon. Gipa-identify sila sa ilahang main churches in every municipality, tapos gialaw nato kana siya nga main church or main place of worship nga maka-accommodate og kanang 50% sa ilahang kuan sa venue. Pero kini siya gihangyo nato ang tanan religious denomination nga ang ialaw lang gyud unta through this EO ang activity nila sa main church. Kaya nga tungod kay main building siya, ilang ma-assure ang pag-observe yun sa minimum public health standards, ang kini ang atong physical distancing,
ang pag-check sa pagsulod, pag-check sa body temperature, kay mao man na atong require sa ila. So makontrol nila, makontrol. Yes. Bali we are assuming nga makontrol nila ang crowd sa ilang main church tungod kay naaman ang kadaghanan sa ilang mga opisyalis. And then gibutang pangani dinhin sa atong provincial government nga kung gikinahanglan pwede sila mutap sa assistance sa ilang barangay para lang gyud maklaro nga ma-observe kini nga standards. And part of this order nga murag gihangyo lang gyud una ang atong mga religious denomination to discourage sa kanang atong naandan nga mga activity, religious activity sa mga barangay or mga sitio-sitio or sa mga kabalayan nga magsuri-suroy and then mag-group labit ang mga sharing, group discussion ana kay dili man gyud nato mabantayan nga mag-observe sila sa public minimum health standards. So usas siya sa nakita nato nga risk nga pwede dili nato i-discount ba nga tungod sa atong pagtuo, hugot sa atong pagtuo nata diha nga lugar, pero naay chance nga diha mismo anang lugar pwede ta makapa-spread sa virus. So man siya ang mga salient points sa atong prohibition sa mass gathering. And then section 2 usab nga pinaka-importante nga point sa Executive Order number 12 ang kini ang pag-close una starting May 6, pag-close una sa tanan nato nga local attraction sites, ang atong mga tourist sites. Kay, ano siya, bali consistent ni siya sa atong prohibition nga walay grupo nga mamugna nga above 10. So kung dili ta mag-close sa atong local tourist sites, dili nato makontrol ang crowd. I see. So, bali it follows nga mag-close gyud una ta temporarily. Anyway, during the meeting, nakabati man tanan mga mayors, tanan nga mga local health officials, nga ang panuyo sa local government unit, kung after 15 days, mo improve ang atong situation, i-lift ni siya nga mga sanctions. O mag-outro ta after 15 days. And then, ang sunod nga importante din sa atong executive order, ang revised quarantine protocols o ang paggamit sa RT-PCR test. So, kung kahinumdum ta sa una, wala tay i-allow nga muuli nga mga LSI or mga ROFs or kinsa pa nga mo travel gikan sa mga lugar outside Region 8 going to Biliran nga gi-require gyud nato sila nga na RT-PCR. And then nakita man nato laganap nga ni sa TV, makita nato nga naakaroy proliferation sa mga fake results. Although wala ta nagaingon nga ang atong mga ning-uli nga biliran nagamit og fake, pero naay dili nato measured ba ang authenticity sa kini nga mga swab test. And then there are also cases nga moabot sila dinhi sa ato, naggunit sila sa ilahang mga PCR test, swab test nga negative sila, and then they are tested again and nakita nato nga ang uban sa ila is positive. Yes, oo. So diba, dili gyud during the time, ano istorya sa atong mga doktor, during the time nagikuhaan sila og kanang swab test, they can be negative. Pero naapay dako nga chance during their transportation sa airport, sa bus, nga makakontract gihapon sila sa virus. So mo na nga naay cases nga bisag may dala sila nga negative result, pag-abot diri sa ato, nagpositive gihapon sila. So ang protocol nato, wala na nato gi-required, dili na mandatory sa ila nga may swab test sila o na sila makauli. Ang bago nato nga protocol, pwede na sila makauli nga way swab test, pero automatic pag-abot diri sa lungsod nga ilang ulian, mandatory quarantine for 14 days. 14 days. Yes, facility quarantine na siya, Jean. Bali ang dili dito sa ilang balay, ang facility gyud sa LGU. Yes, Natay mga exemption ani, syempre sa gikita po sa atong governor, sa atong mga doctors, ang cases nga special cases ba. Like we have senior citizens, labi na katong mga may comorbidities na may mga sakit, nga dili na makaya ang katong tuwa sa layo, and then like children, kung i-allow, kung makita sa doktor nga okay ang panimalay nga butangan sa ila, they can be allowed for home quarantine. And then although mandatory 14 days quarantine sila after May 6, naa sila option nga magpa-swab pero at their expense na siya, Jean. Anyway, kung naay PhilHealth, makover man na siya sa PhilHealth.
So, Yes, after 5 days, apan kung kano sa sila nagsugod sa ilang quarantine, kuhaan sila bagong nga swab test. Pag negative result, makauli na sila sa ilang panimalay. Yes, how ini sa 8? Ang kana siya nga cases, Jean, bali mag-case to case ta ana sa border, tan-awon kung essential ba ang ilang tuyo. So kung essential ang ilang tuyo, ang ato ramang yung gi-require for travelers within Region 8 is ang QR code. Pero kung dili essential, most likely dili sila i-allow nga makasud sa karong panahon nga nata restrictions. For example, Paunta na siya, Jean. Anyway, na-mention naman nimo, section number 5 nato is revised border protocols. Mag-implement paghapon ta sa SPAS, kanang national nga SPAS. Tanan travelers outside the Region 8. Bisan unsa nga region, basta outside Eastern Visayas. For within Eastern Visayas, natay mga classification. Ang atong appors, di ba? Ang Yes, kaning mga yes, appors nato, ang katuning mga government personnel or non-government personnel nga naa sila essential work nga dapat i-conduct diri sa atong province, but only mo apply lang ang privilege sa appor during that time nga naa sila official travel. So kung tahay appor ka pero bisita lang ka sa biliran, dili ka makadawat sa imong privilege sa appor. So kung appor sila, ang atong require sa ila is secure biliran QR code, ang ilang valid ID or agency ID nila, tapos importante na i-travel order or travel itinerary kay only that time nga makita sa atong border nga official ang ilang travel, so they can be considered as poor. Para sa common traveler, katong imong gingon kaganina, natay upat nga classification. Una, ang atong mga returning overseas Filipinos, mga OFWs, mo ni silang first sa atong list. Ang gikinahanglan nato sa ila para makasunod sa atong probinsya, tungod kay gikan man sila outside the region, of course nasa sila SPAS. Tapos ang ilahang ang mandatory nila nga quarantine. Labi na kay gikan sila sa gawas. Okay? Ang ikaduha nato nga classification, ang mga returning residents nato, mga biliranon nga tuwa na sa gawas, tapos gusto nga muulig biliran, again outside the Region 8. So gi-considered nato sila nga returning residents or mga LSIs. Ang ilang requirement, same gihapon kay gikan sa outside the Region 8 is SPAS. Magkinahanglan na ta karon og ilahang matawag nga murag acceptance sa ilang barangay. Kuan ni siya ang atong tawag ani Certificate of LGU and Travel Coordination. First and foremost, kung mauli sila, manawag sa sila sa ilang MDRMO, makig-negotiate dito nga mauli na wala mi PCR. And then tanawon sa MHO kung naay capability ang LGU nga magpa-quarantine sa ila, and then issuehan sila ng certification. Mao ni ang ilang i-attach karon sa SPAS together with their kanaang QR code para ma-approve ang ilang SPAS para makauli sila diri sa atong probinsya. Ang katong current residents, ang mga nian na sa probinsya nga gusto mo gawas. Okay? yes, sir. For example, ako, gusto ko mga Tacloban or Ormoc. Kung within 3 days lang, dili ka mula pa sa 3 days sa imong travel. Like essential lang, nakipaliton medisina or unsa nga supply. Secure biliran QR code gihapon kay mo manay gamit diha pag check nato. I mean ma-record ta nga mo exit o mo enter sa atong border ug ang ibalik nato ang LGU travel pass. Okay. So, kung may plano ka mga Tacloban or mga Ormoc, mobalik ka na karon sa atong proseso pangadto sa LGU para mahatagan ka sa imuhang travel pass. Yes, So, paggawas nimo, tanaw nimo travel pass, i-scan ang imuhang QR code. Pagbalik nimo, suod pa ka sa tulok adlaw, ipakita gyapon ang travel pass, i-scan ang imong QR codes. But then, kung mo travel ka exceeding 3 days. Yes, Yeah, like nagit kay tuyo sa Ormoc, na mistake ka dito 1 week, lapas ka 3 days. Magkinahanglan ka na karon og acceptance na po sa imong barangay. So, i-quarantine na sad. Ha? I-quarantine na sad, Sir John, ang katong mo exceed Yes, of 3 days. mauna ang na-agree nato outside
outside beyond 3 days, acceptance sa imong barangay, nagpasabot nga muli ka, and then i-quarantine pud ka. Secure I see. biliran QR code gihapon ug ang acceptance. So mo na siya ang atong mga bago karon nga requirements. Og moalaw gihapon ta og non-residents nga mongari sa ato, pero only katog yung na essential na gud kayo nga purpose. Tapos mananghid gihapon sila sa LGU nga ilang abtan. Kay syempre bisag og dili ka taga diri, mo naman kay tuyo ang nga lungsod. So mananghid ka dito kung dawaton kanila, ang lungsod ang mo-validate kung essential ba ang imuhang pagsulod sa ilhang lungsod. Okay. So aside pa na siya, Jean, usag hapon sa salient feature sa atong EU12 is ang curfew. Curfew, okay. Yeah. Ang atong mga previous nga EO wala mag-lift sa mga nauna nato nga imposition sa curfew. Only that nakita nato nga murag ang mga tao wala na mag-follow. So gi-reiterate na siya karon by starting May 6 nga may curfew na usab kita starting 10 in the evening kutob sa alas 3 sa kadlawon. Except lang sa mga tao nga talaga dapat mo gawas in the performance of their duty or sa ilang livelihood. So exempted sa atong curfew ang atong mga farmers and fisher folks, labi na kay di ba kadlawon pa Yes, maglakaw managat sila. na. And then mga workers sa mga business establishments nga gialaw man kini nga business establishments gialaw man pag-open under MGCQ, so dili sila appeal sa curfew. Most likely ang atong mga barang kung mag-set up man ta og mga barangay checkpoints na pod para sa curfew, mo-tan-aw ang atong mga BHERTs kung tinuod tanaw ng ID kung asa sila nag-work, kung tahay bake shop, so ang bake shop magkinahanglan nga ilahang kanang baker sayo pa mo gawas. So mo na ilang tanawon para Okay. ma-exempt kini nga mga workers sa ato ang curfew. Okay. Sir John, si Jerome. Yes, Jer. Makadungog ko sa imo pero pakosgi kamay, Jer. Ang kaning kuan ba sa curfew, siguro mas maayo pod nga kuan kana na ang mga emergency situation ma-allow po na sila nga dili makuan sa curfew, like na necessary yun nga ihatod sa ospital, may nana tingag madakpan ba. Yes, correct, Jer. Actually, ang provincial government naghimo siya sa pinaka-basic nato nga requirements, pero ang implementation man gyud talaga ani is the local government unit, kamo may magbantay. So it can be kana ang specified na sa inyo at your level nga mag-allow mo ingani. I mean makita man sa inyo hang mga bantay nga ma-check Manila kung unsa gyud purpose nganong naa sa gawa sa curfew hours ang atong resident. Ano may palot? Okay. So mo lang to ako lang iklaro, Sir John, nga ang kaning mga emergency situation dapat makuan po ni dili maapila ng curfew. Yes. Correct, Jer, correct. Sir John, si George ni Sir John. Yeah, George, good morning. Sa mga miagi ba nga mga executive order, di ba? Ato mangining misa bisan gani karon ato mangining ibang sa atong probinsya o bisan dinhi. Di ba, Sir John? Yes, correct. Onya, kung mapiktahan ani labi na gyud kung first ibutang dala na biktima ani virus first layer siya ingat to isolation facility. George ko EO tanan nga first layer contacts also kuan sila facility quarantine. Pero again, gibalik-balik ko na sa atong governor paghatag og kanang murag human consideration ba kung senior citizens and then children or infants mutan-aw una ang MHO kung ang ilahang panimalay
mo qualify ba for home quarantine. Ang MHO kay imbis nga for safety reasons nga i-quarantine nato sila and then ipugos nato sa panimalay niya ang panimalay dili mo qualify, mas dako hinuon og risk kung adto siya sa panimalay. So provided siya basically nga tanan first layer contact is facility quarantine na. Pero tan-awon una kay natay murag clause nga kung senior citizen and then infants, tan-awon kung pwede ba sila mag home quarantine. Pero ang say sa doktor mo ay atong last nga paminawon. So, mo na klaro kung dili dadon yung facility. Yes, pero doktor ang last say ana kay ang atong medical doctors maoy na ay kahibawo o professionalism to determine kung safe ba o dili ang household. Yes, sir. Yes, sir. So, klaro Nga facility quarantine, ang atong second layer kay nag-stricto na ta karon sa atong contact tracing, ang atong second layer is mandatory home quarantine na usab. Kaya nga hitabo mong good ni George, for example, natay index case kini siya naay probable siya nga COVID. Usahay ang atong first layer gipa-quarantine na sa ilang balay na turisoroy paghapon. And then paggawas case sa atong index nga contact, paggawas sa yang result nga positive siya, daghan na karon ang oo nga nagsuri-suroy. Tapos same way second layer sa first layer daghan na po ka ng isunod nga contact tracing. So mo na siyang rationally karon nga mag-stricto ta sa atong contact tracing, first layer automatic facility quarantine, second layer mandatory right ang atong governor nagitawag niya nga mandatory para magbantay gayud ang mabantayan siya sa barangay officials nga kan under mandatory home quarantine nga dili gid pagawson. But ang nakanindot lang ana kini nga pag-stricto nato sa atong mandatory facility quarantine ug mandatory home quarantine sa second layer gibutang po diri sa atong executive order nga maghatag na gyud ta og suporta to both first layer and second layer contacts. So matagaan sila og bugas, canned goods. So, wala. So, nga pa kamu Yes, George, kung na-monitor nato ang katong mga cases natong mudaghan, niya kining murag breach nato sa atong quarantine. Nakaka-quarantine siya pero naimuduol dito kay papalito naging ani or waiting siya sa iyang result. Naapay gihimo nga murag kana ang kakalihukan sa ilang panimalay. So paggawa sa iyang result, daghan na siya og natakdan. So mo na ang gusto nato i-prevent. Hello, Sir John. Yes. Kanang Sir John, utility vehicles nga unsa may status Sir John being namatang sa MGCQ, so nagbiyahe gikan ug paingon dito sa gikan sa probinsya sa Biliran, Sir John. Yeah, na siya, Jean. Naay mga public utility vehicles, basta nag-follow lang sila sa DOTR nga order,
as to number of kanaang capacity o ang kanaang ilahang distancing sa diha sa sud, pwede man sila maka-travel. I'm dili lang ko sure at this time kung kinsa gyud nga kana sila nga mga bus or vans ang gialaw. Kay wala na sa akong data. I see, ha. Oo, siguro ang imuhang concern, may ngani ka nangutana ka, ato nang elevate sa sunod nga meeting or after aning nga atong call karon sa mga tao nga in charge ana dito sa border. Yes, sir. Kay suuna na to nga dili na mo Yeah, correct na siya, Gino. Actually, usa na sa mga dilemma nga pirmi na ma-discuss during IATF meeting kay kita reduce ta nga nagbutang og border with enough manpower, tapos naamang mga isig tabilirano nato ba nga dili nila makita ang importansya nga mag-check ta sa pagsulod. Kaya nga to ramang tang giprotehiran ang ila ra maghapong kapamilya nga ilang abtan. So they makita silang paagi nga makasulod nga dili mo agi sa ato ang regular channels. It is true nga dili ta makabantay tanan sa katong mga mosulod unless na ay makareport gid sa ato sa mga ipangadto nato sila kung haim na sila dapita. Ang ginabuhat nato, we are evolving sa atong policy, gitan-aw ni nato kabalo si gobyerno ug mga mayors, and we are still looking into it kung saan magyud nato ni siya pag-solve. I see. So nga nainga nga mga cases. yes. No? We are following the national IATF. Kay sila manggod ang naghatag sa policy nga atong ginasunod diri sa probinsya. Kung unsay mga pronouncements sa national IATF, as much as possible mo follow ta. But ang pinaka-last nato nga stand kung unsay status nato diri sa probinsya. Yes, kung unsay atong nabatian sa atong mga mayor, sa atong mga doctor, sa atong MHO, sa mga barangay, then atong emerge ang duha. Unsay applicable nato sa IATF, but unsay importante para sa tuwa diri sa local condition. Mao na ang atong pag-evolve, and then ang resulta na ang atong mga policies nga mamugna. Yes, sir. Kay kita especially nining panahon sa pandemya, also based on the local and the name of Provincial Interagency Task Force Against COVID-19 og mga advice or mga pahimangno especially karon sa kaning atong gikahadlukan nga pandemya ang COVID-19, Sir Jun. Okay, thank you kayo, Jean. I only have 2 points nga ako untang ipaabot sa tanan. Una, throughout sa almost over a year nga atong pag-antos aning COVID-19, kami sa Provincial IATF, nag-evolve ang atong mga protocols kung unsay makaayo, unsay maka-protect sa atong probinsya. Yes. And then, we are also considering katong mga yangungo sa atong mga common residents nga sa ilang feeling, gikuhaan sila freedom, sa ilang feeling, higpit rata kaayo. Ang amo untang gusto ipasabot sa ila nga look on the positive side. Kami usab, si Gov, ang mga opisyales
mga empleyado kay may usab apektado sa kining atong restrictions. Mhm. So dili normal nga maghimo tag restriction para sa atong kaugalingon, di ba? Yes, Para yes. sa kadaghanan. Precisely. So, gusto namong makita nila na kini is not to restrict you but to protect you. Yes. Oo. And then ang tawag nato pirmi is minimum public health standards. Minimum ra na siya, gitan-aw nato nga kana nila makaya sa tanan pag-follow. Yes. So mao ra gyud na ang atong gipangayo, observe minimum public health standards. Magadtabang na siya og dako para maka-prevent sa pagkuyanap sa COVID dinhi sa ato. Yes. Physical distancing, wearing of mask, wearing of face shield. Simple ra gyud kaayo. So I mean dili man siguro na lisod nga sundon. Mhm. Kung atong hunaw-naon nga makaprotekta not only ourselves but ang atong ginikanan, ang atong mga asawa, mga anak Yes. Tinuod panimalay. Oo. Yes. So mura na siya nga akong kuanjin nga unta sabto nila ang atong tanan nga paniguro sa provincial ITF and then mopalo ta sa minimum public health standards kay para na sa atong kayuhan. Yes, kay in fact dito So sa Yeah. Ihap sa kang Governor Roger Espina ug ang kaubanan nato sa provincial ITF, kami padayon nga naniguro para sa atong kaligtasan no against COVID-19 ug ang tanan nga gihimo namo para sa kayuhan sa kadaghanan natong mabiliranon. So gipangayo po namo ang inyong suporta labi na ang inyong mga pag-ampo kay daghan ta og mga frontline workers nga kada adlaw naa ang ilang kinabuhi nakarisgo sa COVID-19 tungod kay sila ang atong giduso nga matubang sa atong tanan nga sumusuod nga probable nga nagdaog ka ng COVID sa atong lungsod. Yes. So, ipangayo na mo inyong suporta, inyong tabang, inyong pagampo para kita magmalampuson aning atong fight against COVID-19. Daghang kayong salamat, Jean. Okay, daghang kay George. Yes. Thank you, Jean. Okay. Mao katong makaigsunan atong pagkiginabi sa atong provincial tourism and information officer sa atong probinsya sa Biliran, Sir Jerome, og at least nga atong nahatagan og katin-awan atong makaigsunan Sir George kay daghang nagsigig pangutana nato unsay mga requirements muli kuno sila sa Biliran, unsay mga requirements at least nga nakapaminaw sila karon ilahang masayran og unsay mga kinahanglanon based sa mga local executive order nga gi-issue, especially ang local executive order number 12. So ang QR code mga kaigsunan importante gyud kaayo ha. Dali lang pagkuha sa QR code at lang mo sa bisita lang no sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga MDRRMO sa munisipyo. Pagkuha mo QR code kay dako kayo kay naggamit kay gi-design ka na aron nga dili na sad maglisod ang atong mga frontliners, atong mga contact tracers, ang atong mga implementers sa mga protocol, ang atong nagbantay dito sa border nga pag-trace up at least nga kanang automatic na ang atong pag di na ta magsuwat-suwat dito sa border ug diri sa atong mga agency. Okay, Sir Jen, mga tutas lain atong isigutan, no? Atong nasayran nga ni atong miaging simana dinhi ang atong secretary sa DOLE, Yes. Department of Labor and Employment, Yes. Secretary Bibot Bilyo nga Yes. diin ni-attender siya gyud nangunay pag attender sa payout sa atong mga tupad beneficiaries. Yes, Og ning attender pod siya
kuan gyud siya sa ato pong paghatag sa atong mga motor bangka sa atong mga Fisher Folks beneficiary nga diin proyekto sa Dole. Yes, tinood ka na Sir George. In fact, mapasalamaton kay kita sa atong Dole Secretary Bebot Bello kay atong nakitaan nga daghan kaayog mga pundo nga gihatag ang Department of Labor nga ri sa atong probinsya sa biliran nga tabang sa atong mga kaigsuunan. Ikumpara kini sa lain nga mga probinsya, dako gayud ang ilang natabang kanato tungod usab kini sa paninguha sa atong mga lokal nga mga opisyalis nga suod usab sa iyang kasing-kasing, labi na gayud kang Congressman Jerry Boy Espina o kang Governor Roger Espina o kang Mayor Gerard Roger Espina. Dako kayo ang ilahang role nga nganong gihatagan kita og daghan nga mga pundo alang pagtabang sa atong mga kaigsunan nga mga biliranon, Sir George, Sir Jerome. Likewise, extend na to ang atong dakong pasalamat sa kang Secretary Villo, no, o sa atong mga leader, sa atong mayor nga si Mayor Gerard Roger Espina, sa atong governor si Governor Roger Espina, o sa atong congressman nga si Congressman Jerry Boy Espina, tungod dianing programa usab sa sektor sa turismo kining camp. Yes, nga daghan ang nakadawat sa tag 5,000 nga assistance. Aduna pa gani ang uban wala pa napay mga tiabot. napay tiabot kay final validation evaluation pa sila dito sa region. Pero just the same, nakadawat na ang ubay-ubay na sa kanila ang nakadawat sama sa katong grupo sa mga community-based tourism organizations sa Higatangan. Ang diri usab sa NASUMA or Naval Suman Association o kaning sa Panama Travel and Tour Association. Ang habilin sa CBTO na to or Community-Based Tourism Organization ang kanilang sa bandirahan nga wala pa, pero sa akong pag-ensayo dito sa Dole nga tiabot na ang ilang ang final nila sa pagpang-apod-apod sa kanila sa financial assistance sa programa nga camp. O ang katusab nga mga establishments nga ning avail ani katong mga empleyado nga na-displace sa ilang trabaho sa panahon sa COVID, ang uban nagpakadawat na, ang uban usab under final evaluation usab sa Dole dito sa Region 8. So dako atong pasalamat kang Secretary Villo o sa atong congressman, mayor, sa atong governor o kang mga konsehal sa lungsod sa Naval, labi na kang konsehal Mayet sa pagtabang niining programa. Yes, so nindot kay kana Sir Jerome. In fact, ang atong mayor Sir Jerome nagpahigayon ni adtong Pizza 20 City og siya gyud ang nag-spearhead nining atong 2021 Naval Livelihood Summit. Diin ang mga kadagkuan sa mga agency sa atong mga kagamhanan, ang DOLE, DTI, TESDA ug uban pa, nagpadala sa ilang mga representante, ang uban regional directors gyud ang miadto kay mao mga atong gi-invite gyud, but other regional directors did not come because naay mga kanang kakulian, pero nagpada silang mga representante. Panahon ni adtong maong Livelihood Summit, Sir Jerome, Sir George, atong nakuha ang mga suporta, ang mga pledges o unsay mga ikatabang sa atong mga agency nga ri sa atong local government unit of Naval under the leadership of Mayor Gerard Roger Espina, and mausad ang iyang hingyap, Sir George, Sir Jerome, nga hatagan kita, malink kita dito sa mga agency aron usab matabangan ang atong mga kaigsuonan in terms of livelihood. Kay gani, bisan pa taliwala sa pandemya, nagpadayon gyapon ang iyang mga programa nga mga trainings aron paghatag og mga panginabuhi sa atong mga kaigsuonan, and atong nakit-an sad unsay mga move nga nabatsyagan gyud sa atong mga kaigsuonan nga nagpakabana gyud ang atong mayor, ang atong batanon nga mayor sa atong mga katawhang Navalinyo.
kay gani ang atong munisipyo sa barangay bisag nahunong kini tungod sa mga spikes sa COVID-19 cases, gipadayon gyapon niya pag-distribute ang mga libreng wifi sa atong mga kabaranggayan, Sir George ug Sir Jerome. Nindot kayo bitaw Sir Jen ang atong gihimong summit kay nahatagan po og higayon ang atong mga kaigsunan nga mga farmers, fisher folks, ilang nasayran unsay mga programa sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga pwede nila nga matagamtaman. So higayon to nila nga ilang nasayran kung asa gyud sila paingon naa bagay mga programa nga haom para sa ila. Tinuod ka na kay dakong kalipay sa atong mga kaigsunan. Actually, ang mga stakeholders nato ato Sir George ug Sir Jerome are ordinary people, farmers, fisher folks, mga vendors, mga kabatanunan, ang atong mga women's, ug uban pa mga vulnerable sectors nga maoy nanginahanglan gyud ning atong panginabuhian nga matabangan sila, and natagaan silang chance pagpangutangan na dito, pagpaminaw sa mga presentation sa atong mga nagkalain-laing mga agencies, ug pasalamat kita nga nadayon gid kini tungod usab sa pag-spearhead ni Mayor Gerard Roger Espina nga mahatagan kinig katumanan nga Livelihood Summit. Ikatulo kini nga Livelihood Summit nga atong na himo within his administration sukad sa pagsugod niya, Sir Jerome. Nahunong din itingod nga itong miagi nga mga problema sa pandemic wata makahimo sa miagi nga mga summit. Tinood ka na, Manu Jean, no? Kay, in fact, ako naka-attend po ko sa katong una yun niya nga summit nga gihimo. Pero at that time, murag more on mga panginano to sa atong lokal nga kagamhanan. Kung unsa gyud ning mga lain-laing ahensya sa atong gobyerno dinhi sa Rehiyon 8, unsay ilang matabang, unsay ilang mga proyekto nga ikahatag dinhi sa atong munisipyo o probinsya sa biliran. Mo na ako naintindihan ug karon murag ning involved na pod ni livelihood na gyud. Murag kanini ang duol-duol na gyud ni sa kuan. Kananang kamatuoran nga aduna na gyud kitay mga factual nga makita sa nga produkto niining mga ahensya ha. Kay livelihood naman ni pag-apod-apod na kini sa mga hinabang sa gobyerno sa atong national o lokal nga kagamhanan ngadto sa kada usag-usa nga molopyo dinhi sa lungsod sa biliran sama aning pag sa TESDA nga programa nga gi tie up sa atong lokal nga kagamhanan nga pagpang-train sa pagpanghatag og mga unsa ba ning binisaya mo no George kaning training kaning kaalaman o skills ba kaning kahibaw sa kaning mga pangamot aning mga lain-lain nga mga pakabuhi nga tinood ka na. So by the way Sir George ug Sir Jerome, ato sa pasalamatan kaning atong governor Dr. Magyuni si governor, so dako sa dagihang panginanaw sa mga healthcare program sa atong probinsya, especially sa atong mga biliranon. Pasalamat kita Sir George ug Sir Jerome nga nataga nagkutumanan ang atong mahitungod ining dialysis machine. So natay 7 chairs nga dialysis machine nga sa atong dialysis center dinhi sa atong probinsya sa biliran nga giinugurahan sa atong gobernador. So dako kay kini katabang kay atong mga kaigsunan nga mag kinahanglan og dialysis nga serbisyo moadto pag Ormoc or Tacloban. So dako kay kini katabang, and then siguro madugnan pag yun ni sa atong gobernador, and aside from that do na sa tay mga CT scan facility nga miabot din sa atong probinsya sa biliran, ug do na sa tay mga digital X-ray machine. So daghan kayong mga equipments nga nadawat na abot din sa atong probinsya sa biliran tungod usab sa pagpaningkamot sa atong gobernador si Doc Roger Espina. Doktor magud siya Sir George, so mao na murag dako gyud ang iyang panginano sa health programs sa mga health problems ni sa atong probinsya sa biliran. Ug dili lang manojin nakaiba na sa kanang
kahago sa pag-adto bitaw purhisyo sa atong mga pasyente nga magadto atong Tacloban ug Ormoc. Gasto Kini po, gasto. gasto pa kini usab nakaiban sa ilang kanang pagkuan bitaw sa kalayo sa kuan dito ug kahasol ug nakaprotekta kini sa pagkuyanap na ng COVID. Kay din hinalaman lokal. Tinuod. naman. So makitan sa nato Sir George ug si Jerome nga unsa ang epekto sa pagtambayayong sa atong mga opisyalis gikan sa Kongreso diri sa atong probinsya o sa atong mga lungsod ngadto sa mga kabarangayan. So makita nato hapsay kaayo, dali kaayo ang pag-implementar sa mga proyekto alang sa atong mga katawhan. So hinaut-unta nga ang atong mga katawhan usab mo kooperar sa atong gobyerno kung unsay mga kanang mga sagdon sa atong gobyerno mo cooperate sila. So sama sa nandan Sir Jerome, Sir George, maminaw sa kita og kanang palagsik sa lawas kining atong kanang dalit sa atong mga kaigsunan karong udtuha. Ang uban karon naghinahinay na sila og pangaon. So ato kamong dalitan ining pangpalagsik sa lawas nga dalit karong buntaga. We'll be back after this song. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treat like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like, sky's the line, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Levi's, sweetest honey, yeah, this beat to chill like money. And this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na, life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na, life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up dynamite. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. So katong nga music ato tong i-dedicate nga to sa atong mga kaubanan diha sa munisipyo, atong mga department heads ug labi na gyud sa among mga kauban diha sa NLSTC office. So daghan pa unta ta kayo og iskutan Sir Jen, Sir Jerome, pero
napupos naman ang usa nato ka oras. So di naman ginato kapugngan. So sa ngalan sa municipal government, sa leadership sa atong batanon nga Mayor Gerard Roger Espina, kining inyong mga higala moingon kaninyo atangi ang atong sunod nga episode ini atong programa Pag-usapan Natin with Mayor Gerard Roger Espina. Kining inyong higala sa kahanginan moingon kaninyo maing odto kaninyong tanan, George Mangko. Kini usab si Jean Sanhorho. Pasensya di ay sa katong nag-text ako sa mga pangutana unta kang alang kang Sir June Oliva. Kay wa nako kuha nako cellphone dito sa ako bag. So next time na lang, so aron matubag sa dinyong mga pangutana. So hantod sa sunod higayon, kini inyong alaga Jean Sanhorho, manamilit kaninyo. Kiniusab si Jerome Pitaw, nagpasalamat kaninyo sa inyong pag-uban kanamo sulod sa usa ka oras dining atong programang Pag-usapan Natin. Og sa sunod nga higayon, daghang salamat og mayong udto kaninyong Mayong udto natong tanan. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibaw-an.